May mas isasarap pa ang ating miswa recipe. Tara gawin natin itong espesyal. Dahil medyo malamig ang panahon ngayon, isa ito sa mga masarap pag malamig ang panahon. At baka gusto mo rin magluto nito, tara samahan mo ulit ako dito sa aking kusina. Manood, matuto at mag-enjoy. Nakapagpalingki pala ako kahapon dahil weekly lang yung aking pamamalingki. Kaya Friday pa lang ng umaga ay nag-iisip na ako kung ano yung mga lulutuin ko sa susunod na araw. Kada namamalingki ako, ang inuuna kong binibili ay yung mga pangsahog o kaya yung mga karni ng baboy, karni ng manok at isda. Yan din naman kasi yung mga pangunahing sangka pag nagluluto tayo. Tsaka na lang ako bumibili ng mga gulay. Naisipan kong magluto nito dahil nakabili rin ako ng miswa nung naggrocery kami. At medyo matagal na rin na hindi ako nakapagluto nito. Alam ko na tayong ilaw ng tahanan, ang pinaka-struggle natin ay ang mag-isip ng ating ihain sa ating pamilya. Maliban pa sa pagbabudget, mahirap man ang ating trabaho na maging full-time mother. Masaya sa pakiramdam pag nakikita mo yung mga anak mo na takam sa yung niluluto. Dahil nagluluto ka pa lang, minamadali ka na nila dahil gutom na daw sila. Kaya kung nag-iisip ka kung ano yung lulutuin mo bukas, try mo ito kung gusto mo itong iluto. Simpleng recipe lang ito at gawin lang natin itong espesyal dahil sa isasahog natin. Nung isang linggo ko pala ito nabili itong hipon na to. 1/4 kilo lang ito at nabili ko ito ng 120 pesos. Kahit isang linggo na ito sa freezer, ay fresh na fresh pa ito. Alam nyo ba kabamba, isa sa kasiyahan ko bilang isang nanay na makita yung aking ref na punong-puno. At alam kong hindi lang ako kundi pati kayo. Isunod naman nating timplahan yung 1/4 na giniling. Tama kayo kabamba, 1/4 lang ito dahil ang binili ko ay 1/2 kilo. Yung 1/4 nito ay iniwan ko pa ito sa freezer para may iluto na naman ako sa mga susunod na araw. Ganitong paraan po yung aking pagtitipid. Tinimplahan ko lang pala ito ng seasoning granules, paminta, garlic powder, onion powder at isang itlog, oyster sauce at isang kutsarita na all-purpose flour. Gagawin ko pala itong meatballs dahil sabi ko nga kanina gagawin nating espesyal yung ating miswa recipe. Kung hindi naman available ang mga ito sa inyong ref, pwede naman kung kahit anong available na lang sa inyong ref ang inyong isahog. After ko naman matimplahan yung ating giniling, niluto ko lang sa mantika yung ating hipon. Naglagay pala ako ng kunting asin dito sa ating hipon para may lasa. Dahil mag-iiwan ako dito ng 4 na piraso, gagamitin ko ito pang sahog sa aking gulay na lulutuin. After ko naman ito mailuto sa mantika, ay akin naman na itong hinango at sinantabi muna. Ang isusunod ko namang lutuin ngayon ay yung ating tinimplahan na giniling kanina. $13 na meatballs pala yung ating nagawa sa 1/4 kilo na giniling na karne. After naman nito, atin naman nalutuin yung ating miswa. Nagisa lang ako dito ng bawang at sibuyas. Medyo matrabaho lang yung ating pag-prepare dito sa ating special miswa. After ng paggisa natin ng ating bawang at sibuyas, nilagay ko naman na yung hipon. Tinimplahan ko lang ito ng pinong paminta at seasoning granules. At nung maggisa ko naman na ito, akin lang ito hinango para hindi ma-overcook yung ating hipon. After naman nito ay naglagay na ako dito ng tubig. At akin lang itong papakuluan. Alam nyo ba, habang nagluluto ako, ayaw kong ini-stack yung mga hugasin sa lababo. Kaya habang nagigisa o nagluluto, ay hinuhugasan ko na ito. Mahirap din kasing matambakan ng mga hugasin. Nilagyan ko pala ito ng patis nung kumulo na. Pwede naman kahit asin na yung panimpla nyo. Ako kasi mas gusto ko yung patis na panimpla. Nilagay ko na pala dito yung ating miswa. Dahil madali lang naman lutuin yung ating miswa, sinunod ko na rin nilagay yung ating patola. At yung ating hipon na ginisa kanina. Pinakuluan ko lang ito ng 2 minuto. Dahil mas gusto ko ang luto ng ating patola ay half cook lamang. Kayo kabamba, anong mas gusto nyo na gulay ang hinahalo dito sa miswa na recipe? Pag nagluluto talaga ako nito ay patola lang yung aking nilalagay na gulay. Paki-share naman kabamba kung ano pa yung gulay na nilalagay nyo dito sa miswa. Nilagay ko na pala dito yung ating niluto na meatballs. Ito yung nagpa-espesyal dito sa ating recipe. Itsura pa lang talagang matatakam ka na. Kaya kung ako sa'yo, ito na rin ang lutuin mo sa iyong pamilya bukas. Maglalambing lang ako sa'yo kabamba. Baka di ka pa nakapag-follow dito sa aking page. Pwedeng paki-follow and like naman po ang Bamba's Kitchen. Paki-like and share na rin itong video na to para maraming makapanood. Yan, luto na yung ating special miswa. Tara, samahan nyo akong humigop ng sabaw. Salamat sa panonood, kabamba! Hanggang sa muli!